So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, hindi ko alam kung ano yung magiging initial reaction ko dito, kung magiging masaya ba ako or tatawaging tanga si Marcoleta dahil naniniwala sa fake news. Pero mga minamahal, ako ay na-shock. Kasi, ganito, inamin ni Rodante Marcoleta na nandirito na daw po yung International Criminal Court sa bansang Pilipinas habang isinasagawa, dinidinig yung House Quad Committee hearing. Galing na po ito sa bunganga ni Marcoleta. Partida, abogado to mga minamahal. I don't know kung bakit naniniwala siya sa mga ganitong balita. Pero anyway, mga minamahal, alam nyo, kung totoo man itong balitang ito, na nandito na yung ICC sa bansang Pilipinas at doon daw po nagtatago sa hotel ni House Speaker Martin Romualdez, di good news. Di good news. Mga minamahal, wala tayong dapat ikabahala or wala tayong dapat i-bash, mga ganyan. Dapat matuwa tayo. Diba? Although, mayroong ibang mga loyalista na sinasabi na itong si Rodante Marcoleta ay bakit nagpapaniwala daw sa mga fake news. Pero mga minamahal, kung totoo man na nandito yung ICC, di good news. Diba? Bakit pa tayong mababahala? Nandito na yung ICC. Diba dapat lalo tayong magsaya? Kasi sila kinakabahan na. Sandamakmak yung problema nila. Diba? O ngayon, ito yung video. Patunay ito mga minamahal na hindi ako gumagawa ng fake news ha. Pakinggan natin. Habang ginaganap pala yung Quadcom na yan, nandito yung mga operatives ng ng ICC. Nasa opisina daw po ni Majority. Hindi, sa opisina ni si Speaker. At sila pa nga yung iba raw na nagbibigay ng mga kung paano itatanong. Ang ginawa ni Pangulong Duterte na pagharap, sa aking palagay, ay paglalantad ng kakulangan ng proseso kung ang pag-uusapan ng due process. Nakakahiya ang Quadcom. Hindi, nagkamali ako. Quadcom pala. So, tinawag ni Marcoleta na Quadcom ang House Quad Committee, Quadruple Committee hearing. Pero mga minamahal, sa totoo lang, kung saan nila nakuha yung balitang yan? Kasi kami nga, wala pa nga kaming nare-receive na ganyang information. So, it may conclude na maybe fake news. Pero kung yan yung fake news, masaya kaming marinig yan. Masaya kaming marinig. Kasi nandito na yung ICC. Tumatrabaho na. Pero ang pangit lang na ang pangit lang sa balitang yan is yung dinawit na naman nila si House Speaker Martin Romualdez na nananahimik. Na hindi naman involved sa issue. Diba? Maybe yun yung fake news na doon nagtatago sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Pero yung sasabihin nila, alam nyo, sa totoo lang, kung ito man ay fake news, wala akong ibang masabi, pero natutuwa ako. Yun yung initial reaction ko, mga minamahal. Fake news man nila ito or hindi, masaya ako. Nung nalaman ko na nandito yung International Criminal Court. So, kaya siguro itong si Digong mga minamahal ay dumalo doon sa House Quad Committee hearing para ipakita na kung sakaling nandito man yung ICC, ba't ako natatakot sa inyo? Parang ganon, di ba? So, nagigets nyo ba yung punto, mga minamahal? And, hindi lang po si Rodante Marcoleta ang nagsalita ng ganyan. Si Harry Roque din po. Ito pakita ko sa inyo yung balita. Si Harry Roque din po, mga minamahal, nagsalita din. Basahin ko na lang sa inyo While commercial mainstream media is silent about the ICC investigator, secret visit to the House Speaker Martin Romualdez and their stay in a push hotel reportedly by owner Romualdez minion, a social media has been abuzz with this persistent news, with former Marcos loyalist blogger Maharlika even exposing the passports of the ICC investigator. So, yung news na yan ang galing kay Maharlika pala.
So meaning, ano yung credibility ng taong yun? Well, kung totoo man na si Maharlika yung nag-expose nun, hindi nyo ba napagtanto na baka si Maharlika lang din yung gumagawa ng paraan para mataranta kayo? Kasi mga minamahal, meron ako na-receive na intelligence information na itong si Maharlika, balak na ngang bumaliktad. So gawa nga po ng balak niyang bumaliktad, gusto niyang magbalik loob sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno. But eventually, hindi na po siya pinayagan kasi grabe na yung kanyang paninira at baka yung pagbaliktad niya, hindi totoong baliktad. So, balak niya na po sanang bumaliktad mga minamahal. Yun yung na-receive pong information nung nandoon po ako sa Hong Kong na tila baga iiba na siya ng ihip ng hangin. Pero utay-utayin niya. Yung kumbaga unti-unti. 'Di ba? So, maybe, baka itong balitang to, hinuhook up lang kayo ni Maharlika. O, tinitriggered kayo, tinatakot kayo. Hindi nyo ba nagigets? Natatawa lang ako. Kasi, si Marcoleta, pinatulan itong balitang to. Abogado ka pa man din, pinatulan mo yung balitang to na nandito na yung ICC nang dahil sa in-expose ni Maharlika. Na in the first place, ano yung credibility ng taong yan? Pero, I am happy. Despite na kung fake news man yan, I don't know, masaya ako kasi ganun yung balitang na-receive natin. Na nandito na nga yung ICC sa bansang Pilipinas. Oh, very exciting. So, I mean, papunta pa lang tayo sa exciting part. So, maybe, baka totoo nga na by the end of this year, mahuhuli na itong si former President Duterte. Kaya kung ano-ano mga destabilization effort, destabilization plot, ang ginagawa ng kabilang kubol. Napapansin niyo yun? Mga minamahal, kung ano-ano yung mga paninirang movement nila, kung ano-ano mga exposure ang ginagawa nila. Well, devil love. Masaya ako. Kung ano man to, totoo man to or hindi, narinig ko lang yung ICC. Ito yung pinakamagandang fake news na narinig ko kung totoo man to. Sa bunganga ni Maharlika na in-expose ng mga lawyer na kagaya ni Rodante Marcoleta. Alright? Pati katulad ni Harry Roque. Oh my goodness, mga binamahal. Literal na papunta pa lang nga talaga tayo sa exciting part. So, hindi pa natin alam kung ano yung next. Kung maybe, baka red notice na via Interpol, dadakpin si Digong. Eh, naku po, masaya-saya to, mga minamahal. Lalo na't ang dami pang admission, ang dami ng admission na ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte. So, maybe, baka nga. So, kung yun man yung mga tanong ng Interpol, eh, di may kasagutan na sila. So, certainty of conviction na nga. Alright? So, yun po, mga minamahal. Papaalam na po ako. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.